Kasalanan lahat ito ng gobyerno. Oh, yan talaga ang tingin natin mga kababayan dito sa nangyayaring gulo. Oh, kaguluhan mga kababayan dito sa social media. Dito sa mga usap-usapang isa na daw malamig na bangkay itong si Ngagba. Marami din ang nagsasabi mga kababayan na siya ay nakaratay. Ang lahat ng iyan mga kababayan ay sana maiwasan kung mayroon lang tiwala ang sambayanan sa ating gobyerno mga kababayan. Nangyayari kasi ito dahil right from the start, mambubudol Mambubudol itong mga tao sa gobyerno, lalong-lalo na ito itinalaga ng ating Pangulo na si Claire Castro. Hindi na sila pinagkakatiwalaan ng mga tao mga kababayan, kaya ang nangyari, iba't ibang espekulasyon ang lumalabas sa ating lipunan. Madali lang naman sana yan mga kababayan Kung matino lang sana ang ating PCO, Presidential Communications Office, ang kahit anong disinformation mga kababayan ay kayang tapatan ng totoong impormasyon. Yan mga kababayan ang wala dito sa administrasyon ngayon ni Marcos. Mahilig silang mambudol kasi hindi sila maayos makipag-communicate sa tao mga kababayan. Sa halip, inaaway pa nila. Kagaya nitong tagakagat ni Ngagba. Gayon pa man, ang advice si Atty. Topacio ay mag-ingat-ingat tayo. Dahil gaya ng sabi ni Pulong, baka patibong lang ang lahat ng ito. Pang-divert o di ba kaya pang-bitag mga kababayan doon sa kakagat sa kanilang istorya. Panoorin niyo po ha. Ang gulo-gulo na. Ang dami-daming espekulasyon. Ang panawagan ko lang sa ating mga kababayan. Espekulasyon. Hindi natin masisi yung ibang kababayan natin na magkaroon ng maraming haka-haka. Talaga mga kababayan, hindi natin masisi dahil sa lahat mga kababayan ang mga totoong impormasyon na inilalabas ng Malacanang. Nakakaduda. At alam nyo kung sino talaga problema dyan mga kababayan. Aside kay Ngagba yan ang main problem. Isa sa napakalaking problema bakit walang trust ang tao dyan sa gobyerno. Dahil dyan kay Claire Castro. Wala Sa halip na communications mga kababayan, miscommunications ang kanyang tinutulak. Walang ibang ginawa kundi mang-away, mambara, manisi, man-twist ng istorya. Hindi komunikasyon ang kanyang sinasabi mga kababayan. Kaya hanggat andyan yan si Claire Castro, lalong magne-negative ang trust ng tao sa ating Pangulo. Hindi na magtitiwala mga kababayan. Hindi natin masisisi. Dahil ang gobyerno po ang may kasalanan. Ako hindi hindi ako bangag ang may kasalanan para manisi lamang. Ako ay kaya ko gustong sabihin ito dahil hindi naman sinasabi yung totoo kasi. Yan. Pag hindi ka nagsasabi ng totoo o kaya hindi ka pinaniniwalaan, marami talagang haka-haka, spekulasyon, hula-hula, chismis ang nangyayari. Isa pong indictment sa trust and confidence, sa kawalan ng tiwala ng ating mamamayan sa ating pamahalaan na lahat ng videong ilabas tungkol kay Pangulong Marcos pinagtatawanan. Promise mga kababayan, tingnan nyo sa Facebook, wala kasi sa YouTube mga kababayan, walang laughing na emote, laugh reaction mga kababayan. Pero sa Facebook, tingnan nyo, natawa lahat mga kababayan talaga. Lahat ng ni bangag mga kababayan, kahit pa siguro magdasal siya. Pinagtatawanan. Ganyan ka walang tiwala ang tao sa kanya mga kababayan. Ay pinagdududahan. Lahat ng sana video. Sana po sa ating mga That is the negative rating. Ang panawagan ko, wag po tayong maging irresponsible. Maging responsable po tayo sa pagpapakalat ng mga kung anong post. Kung hindi pa verified mga kababayan, kagaya ng sinasabing namatay o ganyan, hanggat wala yan sa kabaong mga kababayan, wag nyo munang i-share dahil baka balikan kayo ni bangag, kasuhan kayo. Pero kung nakita nyo na sa kabaong talaga, pwede na. O kung hindi kayo makapag-antay mga kababayan na mag-post, idaan nyo sa patanong. Question mark. Tapos, i-address nyo doon sa mga mga kababayan dapat sumagot. Para sagutin nila yes or no, totoo bang namatay o hindi. Kung hindi totoong namatay, di tapos ang usapan. Magpa one-on-one interview siya mga kababayan. Talagang may testigo. Balita. Ayan. Bagamat tayo po ay may freedom of expression, sana wag po tayong magkakalat ng mga walang basihan, ng mga rumors na maaring ikagulo ng ating bansa. Wala, magulo ng bansa natin
Dati nang magulo mga kababayan simula nang naapo na si Marcos. Walang katahimikan. Lalong-lalo na sa kaban ng ating bayan. Tama yun. We have freedom of expression, but let us exercise it responsibly. Hindi ko kayo masisisi kung bakit lahat ng sinasabi ng gobyerno ay pinagdududahan ninyo. Ngunit, kung wala naman pong basihan para magduda, let's give them the benefit of the doubt. After Naiintindihan din natin mga kababayan yung ilan. Yung parang naghahangad na lang na magsugi mga kababayan si Ngagba. Bugso ng damdamin yan ng iba eh. At least sa kanilang isip mga kababayan o for a while parang nakaganti sila. Oh, masama po maghangad ng masama sa kapwa ha, pero dapat yung kapwa na pinagdasalan mo ng masama, kung mabait yan at talagang masama, hindi yan pwede. Pero kung ang ganitong mga klase mga kababayan, itong mga bulok ng mga opisyalis sa gobyerno na pagdasalan ng masama ng napakaraming Pilipino, hindi natin masisisi ang mga tao. Ang tawag yan mga kababayan, ang tawag dyan, karma doon sa mga magnanakaw na yan. all, pamahalaan pa rin natin yan. Okay. Yan hindi ako... Oh, wala. Ang pamahalaan, kakampi natin ang pamahalaan. Pero etong mga opisyalis ng pamahalaan mga kababayan, they are not the government themselves. Kung bulok sila, gangrene sila mga kababayan sa ating pamahalaan, pwede silang itanggalin dyan. Alisin ang nabubulok, palitan ng mga maaayos. Fair ako ngayon, fair ako. Kasi hindi maganda yung sa dami ng mga espekulasyon, baka magkagulo. Tama. Ayaw po natin yan. Ayaw natin ng kaguluhan. Tama. Tayo po... Sa tingin nga natin, parang nananadya itong sinangagba. Parang deliberately mga kababayan, sinasadya nila na hindi talaga, yung parang pag-usapan na, sabi nga ni Pulok, patay-patayan. Oh, para for a while, may divert ang usapan mga kababayan. Ay kritiko ng pamahalang ito, kritiko tayo ni Presidente Marcos, ng gobyerno niya, ng ilang mga tao sa gobyerno, ngunit ayaw po natin ng gulo. Kung papalitan, either mag-resign siya, or hintayin na natin ang 2028. Tama. Ayaw po namin. Yan, ako personally, hindi na ako pabor dyan sa mga kudita-kudita mga kababayan na people power sa panahong ito ngayon. Dahil baka magkaroon pa ng reason si Bangag mga kababayan na mag-martial law. Anyway, next year, umpisa na ng eleksyon mga kababayan. Ang ating lang magagawa, sabay-sabay nating bantayan itong pinagagawa ni na Marcos. Mag-ingay na naman tayo mga kababayan kapag magnanakaw na naman yung mga ungas na yan. Dahil kung mayroong people power, what if hindi mag-succeed mga kababayan? Wala, disgrasya tayo sa martial law. Alam nyo naman mga kababayan yung history ng mga Marcos na yan. At winarning na rin yan mga kababayan ni Baste Duterte, na talagang gustong i-trigger ng mga Marcos, mga kababayan, ng mga tao na mag-aklas para magkaroon sila ng reason na mag-martial law. Yan ang sabi ni Baste. Huwag daw kayong kumagat dyan. Ako personally, at ayaw din ng aking partido, ang Partido Demokratiko Pilipino, na magkaroon ng extra constitutional regime change. Ayaw din natin ng gulo, ayaw daw natin ng magkakasakit. Dahil kung pa mga kababayan, sana noon pa, 2 years pa lang sana, para sulit. Ngayon next year, election na. O magkakamatayan, lalo na, Tama. at yung masisira ang mga mehores either ng gobyerno o kahit pribado man. Pero subalit na tapat kung ayaw niyang bumaba mga kababayan na pagdating ng panahon sa 2028 after the kanyang termino, hindi na siya rightful na maging presidente niyan kung ayaw niyang bumaba. Talagang makikipagpatayan tayo mga kababayan. Hindi na siya presidente niyan Natin ay kapayapaan po. Kaya kasi pagka nagkagulo na, wala na pong panalo. Lahat tayo. Talo. Talo o lats. Relax lang po tayo. Relax lang. Tsaka tamang-tama yung sinabi nyo kanina na panahon ngayon ng mga bayani. Oo. Para maging bayani ka, gumawa ka ng tama. Totoo. Hindi naman kailangan makipagpatayan. Magpakapatayan yan. Although Opo. hindi natin menos yung ginawa ng Opo. ating mga kababayan noon sa kanilang pakikibaka para sa kalayaan ng ating bansa. Attorney, wag ikakalaki ng ulo mo. Kasi kaninang madaling araw, Bakit tinawagan laki po ang ako ulo? ni Josephine Salvador. Oo. At nakwento niya na sa dami daw na nag-aaway-away sa ere, sa online, parang nagustuhan ka na daw niya. Parang ibig sabihin, bago ka niya magustuhan bilang isang tao, bilang isang abogado, kasi hindi ka politiko Ang politiko daw po kasi is bolero or bolera.
Hindi, never tayo. Hindi po. Pag naging politiko ka, sometime, ganun daw nangyayari. So, ginawa ko, anong ibig mo sabihin? Hindi, kay Attorney Topacio lang ako naniniwala. Yun Hindi yung tayo, punto hindi nila. tayo plastic. Opo. Tayo, pag may nakikita tayong tama sa pamahalaan, Yun. puri natin, di ba? Ang Tama dami po. ilang beses eh. Pero, Yun nga yun eh. ang problema, wala tayo halos mapuri eh. Kasi puro palpak nga eh. Hindi tayo plastic. Pag ayaw natin, ayaw natin. Pag gusto natin, gusto natin. Hindi tayo ngingiti, pero sa kabila ng ngiti, sinasabi natin, matapilok ka sana. Hindi po tayo ganon. Pag ganito ko sa'yo, malalaman mo. Oo. Hindi kita kakabayan. Sasabihin ko sa'yo, ikaw, ganito ka. Yun. Hindi Tsaka tayo, sana, Si Pansis. may mailagay na tao na magsasalita in behalf ng Pangulo, direct sa Pangulo, hindi Hindi katulad ni Claire Castro. sa spekulasyon lamang. Oo nga, walang maisagot eh, di ba? May tinatanong sa kanya yung isang reporter, hindi niya alam yung sa excise tax. Oo. Tinatanong niya, magkanong mababawas, magkanong ganito. Sabi niya, Oo. babe, bob, Ayo. koku. Hindi naman tayo Risa Ontiveros, kita mo ang itsura ni Risa. Ngayon, Si Risa. akala mo, Ay, si Risa, mga kababay, kung ano-ano na lang kabaliwan ang ginagawa. ikot ng ikot, may mahihilo yun. Oo. Alam mo yung may isang video siya, natatawa ako eh. Tayo gumagawa tayo ng pelikula eh. Opo. Pumasok siya sa isang pagtitipon. Ewan ko kung ano. Bago may sound effects, nagsisigawan yung mga tao. Pero tingnan mo yung mga tao, wala naman sumisigaw. Sound effects. Ibig sabihin, sound effects. Ma'am Risa, gumagawa po ako ng pelikula. Wag Ayun. ako, alam ko, pinoli. Ang tawag doon, Foley. Foley in. Yung sound effects, ipinasok pa sa eksena na wala naman doon. Para lang magmukhang maraming tao. Oo, marami talagang tao, pero yung mga tao nakaganon. Pero, lang. ang sound, yung parang nagtitili. Manloloko, ganyan. Ganon, yan, oo. Kinuha yata nila kay Wenner yun eh. Hindi ba sa'yo kinuha ni Risa yun? Hindi, natataunod yun eh, di ba? Oo. Napaka-plastic ng babaeng yan, mga kababayan, no? Kinounod nila yan eh. Nilagay kasi, nagtitili, pero nung pumasok, nakaganon yung mga Hindi tao. naman lang titigil. Pero tumitili, siguro Ah! ganito expression ng mga tao kung tumitili. Ganito na. Diba, ganun ba pag tumitili ka, ba't natutuwa ka? Hindi po. Hindi, di ba? Di ba? Opo. Pero sila ganito. Ayan. Ay, ako na isa. Hindi mo buka ang bunganga. Huwag ka nang, sabagay, okay lang. Sige, sumubo ka para katawa-tawa. Aho. 0.7% mga kababayan ang rating ni Risa. Bumaba pa lalo mga kababayan. Dati ano yan, 3. Ngayon naging 0.7. Hindi natin si Risa. Lumaban, 2 beses, Olats. Lumaban, 3 beses, nanalo, number 11. Number 6. Oh, dahil mga kababayan, na-appoint sa PhilHealth. Yan ang problema. Tapos, nung na-appoint siya, katakot-takot na bilyones na anomalya ang nangyari. De Lima eh. Opo. Nagre-election, number 12. Oh. Bago gusto mo magpangulo, haller. Ewan ko ba talaga? May mga taong ilusyonado eh. Ilusyonada. May mga tao naman na inaaway yung mga unelectable na hindi naman kakayaning manalo kahit anong gawin kasi for one reason or another hindi pinagtitiwalaan inaaway yung mga overwhelmingly na halal ng mga tao. Oh, di ba? Sa ngayon, attorney, uso ngayon yan. Oo nga eh. Wala tayong magagawa dyan. Ay, by the way, may panawagan po tayo ha. Si Congressman Leandro Leviste ay nasa Liwasan Bonifacio po ngayon. May kasamang multisectoral na grupo galing sa lalawigan ng Batangas at nananawagan po sila Naglali siya? na tanggalin ang excise tax at saka ang VAT sa produktong petrolyo. Oh. Sana. Teka Sana muna, meron ba tayong nakikinig? number ni Congressman Leviste? Ma-interview natin. Ayan, Ma'am Jane, Jane ano? Jane ano? Ay, hindi po, hindi po. Hindi, yung kamukha Si ni Pam, Reneco. nandun si Pam. Jane, di ba? Pam! Pam! Oo Siya nga naman pala. si Pam. Oo, Pam, tingnan mo nga yung Reneco. number. Reneco pa. Yung pala yun. Pamparam, pam, pam, pamparam, param, Pam, pam. Ayan. Ang sarap sa Sayo pakiramdam. mo ngayon, sayo mo. Alam mo yung sayo na yun, yung kay Andrea Brillantes? Yung pamparam, pam, pam, pamparam, param, pam, yun.
Tayo dyan. Oo, yun ang anyway, so yan po yung Kahit saan na lang po tayo usapan, ha? Siguro magandang malaman nga natin exact, no, direct sa kanya. oo, kasi kung ano nangyayari diyan at ang balita ko kahapon pa yan eh. Kahapon pa na-extend lamang ngayon. Buti nga to, Oo. dumating ka today. Oo nga eh. At naka Kasi- ito pa, to. Opo. Ito ang ating may number po tayo. Sige, pakisabi, interviewin ko kamo siya, ha? Oo. Sino? Please. Si Alam mo, Leandro? kaibigan ko yan eh. Ano man, birds of the same feather. Flock together. Flock together eh. Oo. Kasi meron something kami in common, Pam, ni Leandro Leviste. Ha? Si Leandro Leviste, matangkad. Maliit yun, ha? ano ibig ko sabihin? Mayaman, magandang lalaki. Ang isa lang naman, magandang lalaki lang. Hindi ako matangkad, hindi rin ako mayaman. Ay, yun sa rally. Sa rally. Di ba maliit yun si Leandro? Yan na. Yung sa Liwasang Bonifacio. Ako kamo yung anchor. Oo. Ayan. Yan. Ano po yung topic na? Okay, sige. Yung nangyayari ngayon. Yung yun ang nangyayari topic. at ATM, at this moment. At this moment. From this moment. ATM bala? At this yeah. moment. Yan. Checkin niyo muna kung nasa liwasan siya. Baka nag-CCR eh. Kausap na daw eh. Oh, anyway, yun ang sinasabi ko. Ito ha, Apo. yung sinasabi kong kabayanihan, kagitingan, ang nag-uumpisa yan sa love of country. Yan ha. Kita mo ha, eto, kita nyo kung gaano ka-patriotic ang mga taga-ibang bansa. Etong France, meron France! pong isang mamamayan, hindi pa nga French itong natural born eh. Opo, Ha? opo. Ang pangalan niya ay Chantao Pomi. Chantaw Pero siya ay Poy? French citizen. Ah. Obvious naman sa pangalan niya na siya ay Chinese. Chinese o ano ba tong Chantao Pomi eh. Oh. Chantao Parang Pomi. pinaghalo. Pongchoy Parang la. Thai o whatever, di ba? Ah. Anyway, Yan, yan. noong Mga 2010 ay siya ay convicted sa drugs. Alam mo naman ng China, pagdating sa drugs, napakaipit niyan eh. Yes. Oo. Kaya, nung April 4, itong nakaraang April 4, nalaman Nalaman eh, Chantaw France, Poy na isang mamamayan niya ay in-execute, Uy. pinatay. Kasi ang Uy. drugs sa China ay death sentence po yan, yung drug manufacturing. Opo. Kung ikaw ay gumagawa o nagtitinda, yung use, Opo. medyo may kapatawaran pa yun doon. Pero Yung nagtitinda, mga pusher. ikaw ang gumagawa ng droga o nagdidistribute ng papakalat. droga o nagbebenta ng droga, paktaylo. Paktaylo. Oh, natawa. Ewan ko, ang execution pa nga yata doon eh, binabaril sa batok. Ganun lang mabilis ang grabe. execution doon. Paluluhurin ka, babariling ka sa batok. Grabe. Sa China. Matakot Kita nyo to ha, hindi nga to native na Frenchman. Oh, Si inchik pa no? Chantao Pomi. Pero, nagalit ang France. Galit na galit Ibig siya. sabihin, may bloodline kasi doon sa kanila. Hindi, mamamayan lang niya. Mamamayan okay. lang. Okay. Oo. Nagalit na galit ang France. At ipinarating niya ang kanyang galit doon sa ambasador ng China sa Paris. Sabi niya, bakit nyo naman pinatay yung citizen namin? Oh. Inaayos naman namin yan, baka pwedeng dalhin nyo na rito. Yan po ang pagmamahal sa bansa at pride sa Tapos tayo no, mga kababayan, pinatapo ng ating dating presidente. Salbahe na bangag na to. Tayo, kaya Pinamimigay. pinagtatawanan tayo, dating Pangulo, nilalabanan ng drugs, Oo. tayo pa nagpadala sa ibang bansa para doon makulong at litisin. Mga drug addict ang kalaban ni Tatay Digong. Ang nagpadala, sinasabi ng kanyang kapatid, drug addict, putragis. Oo, kita yung difference between Walang pagmamahal. Walang pagmamahal. Kaya, paano natin sasabihin dapat maging magiting? Para saan? Kaya alam nyo yung problema sa kagitingan ngayon ay ang hirap mong sabihin sa mga pulis natin, sa militar, huwag maging magiting kayo. Kayo ang tagapagtanggol ng gobyerno. Para may isip nitong mga ito, di ba? Sa Anong gobyerno lang gobyerno sila. pinagtatanggol namin? Gobyerno na ang mga opisyal ay Bangag. tumatanggap ng Maleta. daang bilyon ng mga maleta katulad ng revelasyon ni Saldico, di ba? Opo. Kaya pala,
mga 400 something billion yung insertions. So, ngayon naintindihan ko na. Kasi di ba nagdemanda kami last year sa Yes. Ombudsman. Opo. Kami ni na Speaker Bebot Alvarez, Jimmy Bondok, yung Citizens Crime Watch, si Opo. Manong Jigs. Jigs. Oo, di ba na yung mga insertions. Kaya pala ganun kalaki ang insertions. Kaya ito natatagpi-tagpi na nating lahat. 480 something billion per Grabe. year. That big. Kasi Grabe. 25% pala, ayon kay Saldi ko ha, hindi naman ako nagsabi nito. 25%. Ang 25% ay pumupunta sa Malacanang. 100 Aroy, bangag, si BBM ay jungag. billion a year. A year, ha? A year? From 2022 to 2024. Kapal ang pagmumuka. Kapal ang pagmumuka, mga kababayan. Walang kasing kapal. Taon. So, 2022, 100 billion. 2023, 100 billion. 2024, 100 billion. 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 Pinag-uusapan natin dito. Wala yung milyon. Wala yan. Grabe. Barya-barya yan. Oh. Di ba yung 1 million Meron din. pinambabayad lang sa restaurant. Di ba yung video? Yung NBI binayad. director, si Matibag. Oo. Magkano bill? 100,000. Okay. Hala. Asya na ba ito? Naglabas ng 1 bilyon. Grabe yung mga taong ito. Kaya pala, baliwala sa kanila. Nakaw pala. Yung 1 bilyon ay, yung 1 bilyon ay 100 billion eh. Isipin nyo, ano lang yung 1 billion? Magsasama na mga 100 punyeta, mga billion. kababayan, ano? 1 billion is 1,000 million. Yeah. O, di ba? So, 100 billion is 100,000 na milyon. Yes. Isipin mo, ako hindi ko, kung gagawin mo yung mga bundle-bundle na tigwa 100,000, Hirap pili bilangin. mo 10, 100,000 ang 1 million. Oh. Dami na. So, Dami ilang yan. bundle yung 100,000? 10 bilyong bundle. Bigat nun. Ang dami noon! Eh, yung 5 bundle lang, minsan ang hirap na, gano'n nakataba Hirap yun na eh. Oh. bitbitin. Oo. Hirap ka na eh. Can you imagine? Imaginein mo. Teka, 3 Hindi ko ma-imagine. Teka muna, 3 seconds. Imaginein natin. Okay, hindi ko ma-imagine. Okay, gusto mo. Talagang tumigil pa yung music eh. Tumigil pa yung music eh. Habang Tumigil ang nag-imagine. music. Imaginein natin, 3 seconds. 1, 2, 3. Tumigil. Wala, hindi ko talaga ma-imagine. Attorney, time out! Attorney! Bakit? Time out! Sige. Salamat sa Filipino Mirror Oo kasi naman. lumabas na naman ang Ano lumabas? celebrity. Lumabas ang iyong ano? Ulong! Ayun! Grabe ka, Tony. Nabibiting ka na naman. So ano ka na ngayon? Mangkokolum ka na. Hindi naman. Magkukulong. Ay, sabi mo may kolum. Buti na lang, hindi makukulam. Hindi, di mangkokolum. Kolum. Oo. Pangit Okay. pakinggan mangkukulam para mangkukulam. Sounds like. Oh, Lady Russell Baldomaro. Yan ang Yan yung sinasabi mong anak. anak ni Magkukulom. Baldomaro. Alam mo, kausap ko na rin si Manang Susan Camry ha. Apo. Tinawagan na niya ako at Yes, mag-start na rin. binigay ko number mo eh. Magiging mangkokolum na rin ako. Pero kayo, politics. Magkukulong. expertise mo eh. Kasi, yung sa Tribune ko, Daily Tribune, ang Apo. pangalan ng column ko ron ay Canned Thoughts. Can. Canned Thoughts. naman yun eh. Oo. Ah. Dito, Sagwa. iba naman. Ano naman? On second thoughts. Kan pa rin. On On second second thought. Oo. Kasi pagka nabasa mo yung column ko, Mas magsisecond thought ka. Magsi-second thoughts ka! Oo. Mas maigi naman yun. Hindi, kasi dapat critical ang iyong pag-iisip. Hindi ka Filipino dapat Mirror basta yun, Tagalog naniniwala. dapat. Oo, hindi. Yung Okay lang. column mismo, Tagalog. Yung Pero Yung yung title title, mo. on second thought. Second. Dapat talaga hindi ka agad naniniwala. Dapat maging mapanuri ka. Dapat nagsisikantot kayo ng nagsisikantot. Hindi lang yan. Oo. Magiging Si Joby, patay mali na lang ako. Kukunwari na lang si Joby na hindi. Yan, oo. Oh my God. O, hindi dapat pigilin yung mga pag-iisip. Hindi Aha. pwedeng ban thoughts. Si Sara Elago, mahilig dyan eh. Ban thoughts eh. Bantot. Kasi, hindi, gusto nyo pigilin yung mga iniisip ko eh. Kaya yung si Sara Elago, ban thought yan eh. Oh. Mabantot. Ang Bad hirap yan yan. ah, bad yan Ban ah. thoughts na.
Bantots na. Madidemanda pa siya next week. Aroy, yan. Sila mga kababayan. Ubusin na nga yan sila sa demanda. Pinablicize niyo yung disbarment ko. Yari ka ngayon. Anyway, alam nyo, Ayun na. i-announce mo muna na tayo ay merong panauhin. Yes. Kasi para hindi sila umuwi pagkatapos itong batian at napaka-importante pong topic. Dalawa yung Hindi ba natin panauhin makontak natin? si Kong Lian? Ayaw. Ayaw mo, wag mo. Hindi, marami siguro Kung ayaw mo, wag mo. Nag-speech o kausap yan. whatever. Opo. Sige, anyway, hindi tayo mag-give up. Opo. Pero attorney, ang magandang isyong hihintayin nila, kung paano nabibitbit ang Ngaleta? Hindi, alam na natin yan. leader ng Pilipinas sa ibang bansa, sa anong paraan at magkano binabayad, mga tipong ganun. Binibitbit ang leader. Paano nila sinasama agad-agad ng walang usap-usap? Ay, wala krimen na nga ang ginawa nila. Crime. Kaya nga, That's hindi the natin point. pwede masyadong pag-usapan kasi nasa Korte Suprema na po ang usapin. Tapos isa sila sa nagpetisyon mga kababayan. At Pwede yung yung mga abogadong hindi nagpetisyon, pwede mag-discuss. Pero Senator Topacio, isa sila sa ayun nagpetisyon. ding usapin ng GA, alam nyo, dyan lang ako disappointed Parang wala nag-cover yata ng oral argument. Wala Alam talaga. mo, yung sa Supreme Court grabe lahat ng amicus curiae nila. Ang amicus Amicus curiae, yung mga curiae. iniimbita ng ating Supreme Court na Opo. para mga resource person. Si dating Budget Secretary Ben Jokno, si dating Senate President Frank Drilon, Wow. dating Budget Secretary Butch Abad at saka si economistang si Solita Monsod. Walang kumampi sa gobyerno. Lahat nagsabi yung insertions ay mali at labag sa konstitusyon. Ayun. Yan. At sa notang yan mga kasama. At sa notang yan, anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.